Gusto ko lang i-share tong karanasan ko noong year 2008. Namatay yung high school friend ko na si Pia. Ang masaklap, walang nagsabi sa akin. Nalaman ko na lang nung mismong araw bago siya ilibing. Kinabukasan na ang hatid sa huling hantungan, kaya talagang nataranta ako. Kaya nung gabing yun, sinundo ko agad lahat ng mga kabarkada namin nung high school. Lahat kami shock. Hindi kami makapaniwala kasi napakabait nitong si Pia. Sobrang kwela at laging nagdadala ng saya sa grupo. Nung pagpunta namin sa Lamay, noon lang talaga nag-sink in sa akin. Totoo nga, ang sakit isipin. Pero wala na talaga si Pia. Nakita ko siya doon sa loob ng kabaong. Konting flashback lang. Isang taon bago ang gabing yun, nagkaroon pa kami ng batch reunion. Sobrang ganda ni Pia nun, as in glowing talaga siya. Kaya laking gulat namin na nung nakita namin siya sa taol, sobrang pait niya at baka sa muka na nahirapan talaga siya bago mamatay. Huling dumating yung isa pa naming classmate, si DJ. Si DJ ay isang bading at matalik na kaibigan ni Pia. Mula first year hanggang fourth year, magkasama lagi yung dalawa. Soulmates kung ituring, kumbaga. Nung makita ni DJ ang kabaong, as in shock siya. Noong una, akala namin na normal na hagulgo lang ang isang namatayan ng best friend. Pero nung kumalma siya ng konti at nagsimulang magkwento, doon na nagsimulang magtayuan ang balahibo naming lahat. Sabi ni DJ, hindi raw siya naniniwala na nung Webes namatay si Pia. Bakit? Kasi nagkita pa daw sila nung umagang yun mismo sa tapat ng bahay nila. Kinuwento ni DJ na bago daw siya pumasok sa work nung umagang yun, pagkalabas niya ng gate, nagulat siya kasi nakatayo si Pia sa tapat mismo ng bahay nila. Siyempre nagtaka si DJ kasi matagal na silang hindi nagkikita at hindi naman usual na dumadaan doon si Pia. Kaya kinamusta niya ito. Sabi ni DJ, "Te, may problema ba? Bigla ka yata napadaan." Hindi daw sumagot si Pia. Nakatayo lang siya doon. Pero napansin ni DJ na parang iiyak na ito na ewan. Kaya tinanong uli siya ni DJ. "Oh, parang payat mo ngayon, te. Ano bang nangyayari sa'yo?" Sabi ni DJ. Bigla na lang daw nagsalita si Pia. At ang sabi sa kanya, "Sige na bakla, pumasok ka na." tapos parang tinataboy niya si DJ palayo. Dahil nagmamadali na rin siya pumasok, nagpaalam na siya. Sabi niya, "O sige, okay ka lang ha." Naglakad na si DJ palayo. Pero bago siya makaliko sa kanto, lumingin daw siya pabalik kay Pia. Nakatayo pa rin daw si Pia sa tapat ng gate nila. Pero ngayon, nakayuko na ito. Sabi ni DJ sa amin, hindi niya alam kung bakit
hindi niya binalikan si Pia nung oras na yon kahit nag-aalala siya. Parang may kung anong puwersa daw na pumipigil sa kanya at tumutulak sa kanya na maglakad na lang paalis. Tiningnan namin si DJ at tinanong kung anong oras eksakto nangyari yung tagpong yun. Sabi ni DJ, mga 6:45 ng umaga. Natahimik kaming lahat sa lamay. Nagkatinginan kaming magbabarkada at walang nakapagsalita. Ramdam na ramdam ko yung lamig na dumadaloy sa likod ko. Kasi ba naman, ayon sa pamilya ni Pia at sa death certificate niya, 6:30 ng umaga binawian ng buhay si Pia sa ospital. "15 minutes matapos lagutan ng hininga si Pia sa ospital, nakatayo ang kaluluwa niya sa tapat ng gate ng kanyang matalik na kaibigan. Hindi para manakot, kundi para sa kanyang huling pamamaalam. Normal lang na gabi nun. Yung tipong dadaan lang sa week mo na pwede mo nang makalimutan agad kinabukasan. Kakain lang kami ng family ko sa isang local resto. Chill lang. Masarap yung pagkain, tapos kwentuhan habang nagre-relax pagkatapos ng nakakapagod na linggo. Nung nakabayad na kami at lumabas sa resto, ramdam mo na yung lamig ng hangin sa gabi. Yung mga street lights nakasindi na. Habang naglalakad kami, saktong may nakasabay kaming grupo ng mga tao sa may entrance mismo. Nagulat ako kasi pagtingin ko, bigla akong namukaan. Yun pala dalawa sa mga teammates ko sa volleyball. Magkapatid sila. Kasama nila yung buong pamilya nila. Nakabilog doon sa labas tapos ang ingay-ingay nilang nagkukwentuhan. Siyempre, nung napansin ng mga magulang namin ang isa't isa, alam niyo naman ng mga matatanda, hyper agad. Nagsama yung dalawang pamilya tapos nagkaroon ng mega small talk sa gilid ng kalsada. Ako naman, matik, umiwalay ako at dumiretso agad doon sa dalawa kong teammate. Tawanan kami, dandalan tungkol sa mga drama sa team. Tsaka sa mga huling laro namin, sobrang saya lang. Pero habang nag-uusap kami, hindi ko talaga maiwasang mapansin yung isang tao na nakatayo medyo sa gilid ng grupo nila. Itong lalaki, matangkad siya, kalbo, tapos simple lang yung suot na damit. Naiburi ko siyang nakita sa buong buhay ko. Buong oras na nandun kami, wala siyang sinabing kahit isang salita. As in, tahimik lang. Pero hindi naman sa dinededma niya kami. Nakatayo lang siya doon, walang galaw. Tapos nakangiti na parang medyo litong-lito yung mukha niya. Weird talaga nung expression niya. Para siyang taong pilit na inuunawa kung nasan ba siya. Pero at the same time, mukhang super happy naman siya na nandun lang siya sa pwesto niya.
Yung mga mata niya, pabalik-balik ang tingin sa amin habang nakikinig sa magulong daldalan naming magkaka-teammate. Peaceful yung itsura niya, pero parang lumulutang ang isip. Parang gate crasher sa isang party na walang invitation. Pero kontento na nanonood lang sa gilid. Nung oras na yun, hindi ko na masyadong pinansin. Inisip ko na lang baka malayong kamag-anak nila o baka kapitbahay lang na isinama nila mag-dinner. Focus kasi ako sa pakipagtawanan sa mga tropa ko. Kaya dinaidma ko na lang yung tahimik na kalbong lalaki sa ilalim ng streetlight. After mga ilang minuto, nagpaalam na kami sa isa't isa. Nagkawayan tapos sumakay na kami sa kotse pauwi. Pag-uwi namin sa bahay, tahimik na ang buong paligid. Wala na rin yung adrenaline ng gabi. Kaya nakahiga na ako sa kama ko. Yung kwarto ko madilim na talaga. Maliban dun sa liwanag na nanggagaling sa screen ng phone ko. Gaya ng ginagawa ko gabi-gabi para antukin. Nag-open ako ng social media para mag-doom scroll. Swipe lang ng swipe sa mga random memes, videos at kung ano-anong trends. Tapos biglang naligaw yung feed ko dun sa username ng kapatid ng teammate ko na kasama ko lang kanina. Nag-proceed ako sa video. Then hintay ko baka funny siya o kaya volleyball edit lang yung post. Pero iba yung music. Parang malungkot. Tribute video pala. Nung lumabas yung mga text sa screen, parang biglang may bumara sa lalamunan ko. Nung nakasulat, deeply emotional message para sa tatay niya. Na pumanaw pala eksaktong 4 years na ang nakalipas. Biglang nag-transition ng video sa isang litrato. Lumang family picture kasama yung dad nila. Doon na literal na nahulog yung puso ko sa sikmura ko. Isang matinding, napakalamig na kilabot ang gumapang sa buong katawan ko. Mula ulo hanggang paa. Nanlaki yung mga mata ko sa gitna ng kadiliman ng kwarto ko. At yung kamay ko nag-freeze sa ere habang hawak yung phone. Nakatitig lang ako sa screen. Bulong-bulo ang isip. Yung lalaki sa litrato, yung tatay nila na 4 na taon ang patay. Siya mismo yun. Kapareho ng muka, kapareho ng height, kapareho ng bawat anggulo ng muka doon sa matangkad, kalbong stranger na nakatayo sa tabi ng mga teammates ko sa labas ng restaurant. Ilang oras na nakalipas. Hindi ako makagalaw. Hindi ako makakurap. Nanigas ako sa higaan ko ng 5 minutong diretso. Pinapanood na naglulup yung video ng paulit-ulit. Nakatitig lang ako sa mga mata ng isang taong alam kong hindi naman dapat nandoon. Pero nagpakita at tumayo pa rin sa ilalim ng streetlight. Para lang mapanood siguro na nakangiti yung mga anak niya sa huling pagkakataon.
Gusto ko lang i-share itong naging experience namin ni Mrs. Hindi ko na masyadong maalala kung anong eksaktong buwan to nangyari. Pero sure ako na around 2015 to 2016 ito. Basta hindi pa presidente si Tigong noon. Nangyayari to sa Indang Cavite. Napansin namin ni Mrs. na sobrang init ng panahon. Hindi naman tagulan pero kahit umaga pa lang, ang taas na ng humidity. Yung tipong malagkit sa balat. Hindi normal yun dito sa amin. Tapos kasabay ng init, may naamoy kaming sobrang baho. As in, parang galing sa dump site. Konting backstory. Dati kasi nag-apartment kami sa may Barangay Commonwealth sa QC. Minsan, naamoy din namin yung ganong klaseng baho. Akala ko noon, galing lang sa dump site kasi malapit daw sa payatas yung lugar. Di ko rin alam eksakto kung saan yung payatas dump site. Pero yun yung haka-haka sa paligid. Kaya binaliwala ko lang dati. Fast forward ulit sa Cavite. Bandang 9:00 ng gabi, nagkukwentuhan kami ni Mrs. sa may terrace. Bigla na naman namin naamoy yung baho. Sobrang sangsang. Amoy bulok na malansa. At nung init ng panahon, andun pa rin. Hindi ko pinansin pero may kutob na talaga ako. Matatakotin kasi si Mrs. kaya hindi ko sinasabi sa kanya kung ano yung mga pumapasok sa isip ko. May mga past experience na rin kasi ako sa kababalaghan. Kaya sabi ko sa sarili ko, medyo iba na yata to ah. Tuloy-tuloy lang kami sa huntaan. Hanggang sa bigla naming narinig yung parang may sako o bayong na pinapagpag sa hangin. Basta ganun yung tunog. Malalaking pakpak. Tapos may lumapag sa bubong namin. Sinenyasan ko agad si Mrs. na wag maingay. Sabi ko sa kanya ng mahina, "Tara, pumasok na tayo sa loob." Pero bigla siyang nagtanong ng malakas, Teka, tik-tik ba yun? siguro narinig nung nilalang sa bubong kasi bigla na lang itong umalis. Lumipad siya, nikot-ikot lang siya sa ere, pero rinig na rinig mo yung pagpag ng malalaking pakpak niya. Tapos unti-unting lumayo ito kasabay ng pag-uumpisa ng tahulan ng mga ahas sa malayo. Kinaumagahan, tinanong ko yung guard ng pawn shop sa may labasan. 24 hours kasi may nakabantay doon. Sabi niya sa akin, kapag gabi raw at naka-duty sila, minsan may naaaninag silang malaking bulto sa langit. Parang higanteng paniki na umiikot-ikot daw sa area namin. Tapos around 4:00 ng madaling araw, ng sumunod na araw, gumising yung misis ko para magluto sa likod bahay. Bigla ro ulit niyang naamoy yung mabaho at malansa. Wala naman siyang narinig na tunog, amoy lang talaga. Sa sobrang takot, hindi na niya tinuloy ang pagluluto at
pumasok na lang ulit. Doon ko lang na-realize ang lahat. Nung amoy na ganun, kasama yung mataas na humidity at nakakasulasok na init, siguro sinyalis pala yun na may aswang sa paligid. Bigla akong kinalabutan kasi naalala ko yung mga karanasan ko sa QC. Madalas ko ring naaamoy at nararamdaman yun dati. Lalo na kapag naglalakad ako gabi-gabi galing sa trabaho. Weekend shift kasi ako nun at usually mga 12:00 hanggang 1:00 ako nakakauwi. All this time, akala ko damn site lang. Mga 3 araw pagkatapos ng pangyayaring yon, ay nalaman kami. Buntis pala yung kapitbahay namin. Siguro kaya umaaligid yung nilalang na yun sa amin ay dahil ginagawa niyang spot area yung puno ng talisay para magmanman doon sa bahay ng kapitbahay.